Alright mga kapatid, may bagong balita ngayon nangyari sa West Philippine Sea kung saan mga kapatid ang ating mga barko BFAR na nagsasagawa ng maritime mission sa West Philippine Sea ay inatake ng water cannon ng China mga tol. Ng water cannon na naman ng China mga kapatid. Sabi rito sa report, China's intimidation in the West Philippine Sea continues. Naglabas ang Philippine Coast Guard o PCG ng footage ng panibagong insidente ng paghabol at pag-water cannon ng mga barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa katubigang bahagi ng Pag-asa Island. So sa Pag-asa Island to ay hindi ito sa Bajo de Masinloc. Ngayong linggo, ngayon mga kapatid, today, October 12, sa gitna ito ng pagsasagawa ng maritime mission ng BFAR sa area para protektahan ng mga Pilipinong mangingisda. Nagdulot ito ng minor damage sa barko ng Pilipinas. Alamin natin mga kapatid, itong report na to mula rito sa News 5 Everywhere at saka dito sa GMA News. Etong dalawang video na yan ang panonoorin natin at bibigyan natin ng reaction video. Bago yan mga kapatid, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre kung nanonood ka naman sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow at like mga kapatid ang ating page. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. So ito, bagong-bago Ayan huling-huli sa camera. Muling paghabol at pag-water cannon attack ng China sa barko ng BFAR. Ayan So ito'y naganap ay sa katubigang bahagi ng Pag-asa Island. Hindi ito sa Scarborough Shoal kasi Scarborough Shoal mga tol, inaangkin nila yan. Kahit natalo sila doon sa arbitral ruling, eto naman Pag-asa Island, katubigang bahagi ng Pag-asa Island. Dito naman ngayon nangyari itong panghahabol at pagwa-water cannon ng China. Siyempre, inaasahan ko na rin na itong mga pangyayaring to ay makakakuha na naman ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Makakarinig na naman tayo o makakabasa na naman tayo ng mga pahayag. Wala, duwag talaga ang ating Coast Guard. Hanggang kailan kayo papayag na ginaganyan kayo ng China? Siyempre, ganyan yung mga mababasa natin mga tol. Pero ulitin ko hinay-hinay kayo. Matindi kalaban natin dito sa Pilipinas, korupsyon. Wala tayong panlaban sa ngayon, Kaya kailangan natin muna talagang tiisin yan. Ang kailangan natin maipakita yung mga ganitong klaseng video. CCJ 5 o'clock on water cannon. Diba? Ang nakakainis lang kasi, kahapon lang o kanina, binigyan natin ng reaction video mga tol, na yung mga barko ng China, yung mga Coast Guard nila is ipinagtabu yan ng mga Coast Guard ng Taiwan. Diba marami nagtatanong bakit sa ibang bansa nagagawa nila yon? Bakit yung ibang bansa, for example Taiwan, nagagawa nilang itaboy, palayasin yung mga pumapasok sa kanilang mga teritoryo? Bakit sa Pilipinas hindi natin magawa? Actually mga kapatid, naging tanong ko rin yan ng mahabang panahon. Pero nare-realize ko rin, nasanay kasi ang China na ganito tayo. Nasanay sila mga kapatid na binubuli-buli nila tayo. Nasanay sila na wina-water cannon tayo. At alam na alam din nila mga tol ang kapabilidad ng China kasi kung ang kapabilidad ng Pilipinas. Kasi kung ikukumpara din naman natin yung puwersa natin ng Pilipinas sa puwersa ng Taiwan, di hamak na mas malakas din ng Taiwan kumpara sa atin, Mas mas moderno yung kanilang mga kagamitan kaysa sa atin. At ulitin ko kanina yung sinabi ko, nasanay na sila na ginaganito tayo. Ngayon, kung magbabago tayo ng estratehiya, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, pero ang napapansin ko lang din mga tol sa ating mga kinauukulan is masyado silang advance mag-isip. Masyado silang iniisip nila na baka ganito mangyari, baka ganyan mangyari. Well, minsan naiisip ko rin yun na baka pag pumalag tayo sa kanila, baka lalong mag-escalate, baka mas lalo silang manghara sa atin, kaya ba nating panindigan? Ang dami nating pwedeng isaalang-alang bago natin talaga pasukin etong mga ganitong pagpalag na kinaiinisan na nga rin talaga ng maraming mga Pilipino. Pero sana intindihin din natin mga tol ang ating sitwasyon. Gayon din mga tol ang nararamdaman ng ating mga Coast Guard.
sila man mismo nakikita naman natin sila yung nakakaramdam ng pangwa-water cannon, sila yung ginigipit Gusto na rin pumalag ng mga yan pero tayo rin ang iniisip niyang mga yan mga kapatid. Kung kung papasok sila sa gulo, hindi lang naman sila yung mapapaaway buong bansa. 'Di ba? Buong bansa natin na ang mapapasok sa gulo, iniisip lang din nila syempre yung kalagayan natin. Lalong-lalo na ngayon, alam niyo na kalaban natin dito sa Pilipinas, korupsyon. 30 meters. Wala, hanggang nod na lang tayo ng ganito. Tayo, hindi naman nakatutok sa atin yung water cannon sa puntong to. Pero yun sila, nakasunod sa atin Go, pasok tayo, go! Pasok. So lumiko tayo pa kaliwa. Yan tapos pabalik. Kumbaga parang nagmaneuver tayo. Iniwan natin sila. Yan yung nangyari mga kapatid dito sa video ng News 5 Everywhere. Tuloy naman natin dito, baka may makuha tayong ibang information dito naman sa GMA Integrated. Pag-asa Island video mismo to ng PCG. Para wala katuwa. CCJ 5 o'clock on water cannon. 30 meters. Sabi rito sa report, 3 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 3 BFAR vessels, including the BRP Datu Pagbuaya, face dangerous and provocative maneuvers from the China Coast Guard, CCG, and Chinese Maritime Militia on Sunday morning, October 12, 2025, while anchored within the territorial waters mga kapatid ng Pag-asa Island. The Philippine Coast Guard reported in a post on X, formerly Twitter. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, said that at around 8:15 a.m., Chinese maritime forces approached dangerously close to the BFAR vessels and activated their water cannons. The situation escalated around 9:15 a.m. when CCG vessel 21559 fired its water cannon directly at the BRP Datu Pagbuaya. 3 minutes later, the same vessels rammed the stern of the Filipino ship, bumangga, causing minor structural damage. No injuries were reported among the crew, Tariela added. The BFAR ships were nakaangkla near Pag-asa Island to protect Filipino fishermen as part of the Kadiwa para sa Bagong Bayaning Mangingisda KBBM program. Despite these bullying tactics and aggressive actions, the PCG and BFAR remain resolute. We will not be intimidated or driven away as our presence in the Kalayaan Island Group is crucial for protecting the rights and livelihoods of Filipino fishermen, Tariela said. So hindi tayo napalayas mga tol. Hindi natin inabandona yung lugar na yan. Bagamat ginawa nila sa atin yan, ginawa nilang i-water cannon tayo pero hindi tayo umalis mga tol. Yun ang report. Ito ata yun ito ata yun, nabangga ata Ayun nga, konting kiskisan ang nangyari, yun sa likod. Siyempre, asahan natin magiging report nila mga tol, tayo nagsagawa ng dangerous maneuver kaya bumangga sila. Na naman, sasabihin na naman nila yun mga tol. Pero again nandito tayo sa territorial waters ng Pag-asa Island which is part of the Philippines yan mga tol. Lumapit sila sa atin, hinabol tayo at iwa-water cannon tayo.
tindi ng korupsyon dito sa atin eh. Apektado lahat. Okay, so nangyari itong mga kaganapan na to ngayong araw ng linggo, October 12. No, dakong alas 8 ng umaga, ayan, 8:15 a.m. Chinese Maritime Forces lumapit dangerously close to the BFAR vessels and activated their water cannons. Siyempre, laging tanong nating lahat mga tol, hanggang kailan tayo gaganituhin ng China? Isa lang naman talaga ang problema dyan eh. Wala silang respeto sa international law, wala silang respeto sa Pilipinas. 'Di ba? Dahil ang Pilipinas, ginigiit lang naman natin yung ating karapatan dito sa karagatan mga tol dahil tayo ang nanalo nung 2016 Arbitral Award. Marami na silang ni-raise na issue dyan kaya so invalid daw dahil hindi naman sila nagbigay ng consent. Invalid daw dahil meron sila tawag dito. Hindi sila kasama mga kapatid doon sa doon sa 2016. Nag-exclude sila mga kapatid. No? Ang dami nilang inire-raise na issue dito eh. Tapos sinasabi pa nila na ito'y minanipula daw ng Western kaya ang dami nilang nire-raise na issue pero ito lang ang matibay. Nakapirma sila noong 1982 UNCLOS mga tol pero hindi rin nila kinikilala yung pinirmahan nila. Kapag ikaw pumirma ka sa isang kasunduan at hindi mo inonor o hindi mo kinilala yung pirma mo o hindi mo sinusunod yung kasunduan, anong tawag sa'yo? Diba? So ikaw na bahala magkomento dyan. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.